Yo mga idol, ngayon nga ay pag-uusapan natin kung ano ba yung pinakamalakas na Forbidden Jutsu. Pero bago yon, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na, dahil sobrang laking tulong na nga niyan para sa pag-unlad ng ating channel. At i-click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload. At i-like at i-follow nyo na din yung ating Facebook page mga idol. Maglalagay na lang ako ng link sa description sa baba. So game, ang Kinjutsu or Forbidden Jutsu, or sa Tagalog, ipinagbabawal na teknik. So ito nga yung mga jutsung bawal ituro or gamitin. So nagiging forbidden nga ang isang jutsu dahil sa tatlong dahilan. Una, nagiging bawal nga to dahil magre-resulta nga ito ng injury or pwede din ikamatay ng isang user. Pangalawa ay nilalabag nga nito yung batas ng kalikasan. And pangatlo ay pwede nga itong maging dahilan ng pagkawasak ng isang village or ikamatay ng maraming shinobi. So yun nga yung tatlong dahilan kung bakit ipinagbabawal ang isang jutsu. Bali meron akong 10 forbidden jutsu sa aking listahan. And irarank nga natin ito from weakest to strongest na base lang sa aking opinion. Kaya kung meron kang mas magandang rankings na naiisip ay malaya kang i-share at i-comment yan sa ating comment section sa baba. Ang rank 10 nga para sa akin ay itong One's Own Life Reincarnation. So ito nga ay naimbento ni Elder Chiyo na kung saan kaya niyang mangbuhay ng namatay na kapalit ng buhay ng mismong user. So parang magpapalit lang yung kaluluwa ng bangkay at yung user ng technique na to. So nakita nga nating ginawa ito ni Elder Chiyo para buhayin si Gaara kapalit ng mismong buhay niya. So kung tatanungin nyo ako kung paano naging malakas yan, kaya lang namang mangbuhay ng patay niyang technique na yan. So example, binuhay ng user nito si Madara. So hindi ba magiging malakas yung jutsung to? Ang rank 9 nga para sa akin ay itong Rasen Shuriken na inimbento naman ni Uzumaki Naruto. Balik kung nga hanapin nyo yung jutsung nasa thumbnail natin, so Rasen Shuriken nga yun. Bali pan art lang yon. Ito nga ay Rasengan na dinagdagan ng wind release. So medyo kasing lakas na to ng Bidyodama ng isang tailed beast. Bali ipinagbabawal to dahil dati hindi pa ito na ibabato ni Naruto. Kumbaga direct hit ito nung una niyang nagamit, na sa sobrang lakas ay nagcause nga ito ng matinding injury sa kamay ni Naruto. Pero later nga ay natutunan niya na ibato ito. Ang rank 8 nga para sa akin ay itong Creation Rebirth na naimbento naman ni Tsunade. Ito nga yung nilalabas ng user yung sobrang solid na chakra matapos itong ipunin ng mahabang panahon sa kanyang noo, na kung saan kaya neto i-heal lahat ng malalang injuries kahit yung sa part pa ng vital organs habang nakikipaglaban. Bali naging forbidden to dahil pinapaikli nga neto yung lifespan ng user. Ang rank 7 nga para sa akin ay itong Izanagi. So ito nga ay ginagamit ng user sa kanilang sarili na kung saan kaya gawing ilusyon ng user yung reality or kaya ng user baguhin yung tadhana. So example, habang nakakas ito sa iyong sarili tapos namatay ka bigla, kaya mo ngang gawin ilusyon yon. Nakita nga natin ginawa ito ng madaming beses sa laban ni Sasuke at Hanzo. Bali sa labang iyon, patay na dapat si Hanzo maaga pa lang, pero dahil nga sa Izanagi ay nakasurvive siya ng matagal. Ang rank 6 nga para sa akin ay itong Living Corpse Reincarnation. So dinevelop nga to ni Orochimaru dahil sa mga experiment niya na kung saan kaya niyang ilipat yung kaluluwa niya sa ibang tao. So ito nga yung dahilan kung bakit immortal si Orochimaru, dahil once na namatay yung katawan na ginagamit niya ay malaya siyang lumipat sa ibang katawan. Ang rank 5 nga para sa akin ay itong Izanami. So ito nga yung kabaliktaran ng Izanagi. So kung yung Izanagi ay kaya baguhin ng user yung reality into illusion, itong Izanami naman ay nagde-decide ng tadhana. Bali ikukulong ka nga neto sa masaklap na pangyayari sa iyong buhay. Bali gagawa na lang ako ng separate video tungkol sa buong info ng Izanami at Izanagi.
Ang rank 4 nga para sa akin ay itong Reaper Death Seal. So ito nga ay inimbento ng Uzumaki clan. So ito nga yung tatawagin ng user yung spirit na kung tawagin ay Shinigami. Sinisil nga dito yung kaluluwa ng target habang buhay. Bali once na makonsume ng Shinigami yung kaluluwa ng target ay kukunin din ito yung kaluluwa ng user. So ito nga yung naging dahilan ng pagkamatay ni Minato at Hiruzen. Ang rank 3 nga para sa akin ay itong Rinne Rebirth. Bali nagagawa lang to ng mga Rinnegan user na kung saan kaya neto ibalik yung buhay ng mga namatay gamit yung outer path. So nakita nga natin ginamit to ni Nagato para buhayin lahat ng namatay sa Konoha. At ginamit din ni Obito para buhayin naman si Madara. So naging forbidden nga to dahil pwede nga ito ikamatay ng user. Ang rank 2 nga para sa akin ay itong 8 inner gates na kung saan kaya ng user nito masurpass yung natural limit ng kanyang katawan or masurpass yung sariling physical limits ng user na magiging sanhi ng malaking damage sa katawan ng user nito. Yung madalas gumagamit nito ay yung mga shinobing hindi nakakagamit ng kahit anong ninjutsu. So si Might Guy at Might Day pa nga lang ang nakagamit nito so far. Ang rank 1 nga para sa akin ay itong Edo Tensei. So ito nga ay naimbento ni Tobirama Senju na kung saan kaya neto i-bind yung kaluluwa ng namatay sa isang living vessel para nga ma-restore kung anong meron sila noong nabubuhay pa sila. Kumbaga kaya neto isamon yung mga namatay na shinobi na nearly equivalent sa lakas nila noong nabubuhay pa sila. And hindi rin sila nauubusan ng chakra. Meaning magiging unlimited yung mga jutsong may limit na nagagamit nila noong buhay pa sila. Example yung Amaterasu ni Itachi. Bali nagagamit niya to dati ng may limit noong buhay pa siya. Pero yung Edo Itachi nga ay kaya na gumamit ng unlimited Amaterasu nang hindi pinoproblema yung paglabo ng mata niya. So parang naka-eternal Mangekyo Sharingan si Itachi that time. So dyan na nga nagtatapos ang topic natin kung ano ba yung pinakamalakas na forbidden jutsu. So kung nagustuhan mo itong ginawa kong video ay bigyan mo na to ng isang bagsak na like. At mag-subscribe ka na din para lagi kang updated sa mga bago nating upload. So salamat mga idol.